Pinaandar niya ang maruming pulubi sa awas sa kanyang mansyon. Hindi siya nakatulog buong gabi sa takot at tahimik na sumilip sa kanyang silid tulugan sa umaga. Namutla siya sa kanyang nakita. Hindi pa niya alam, ang taong ito ang magiging malagim na hatol para sa mga taong minsan ay walang awang nagbura sa kanya sa buhay. Ang malakas at biglaang preno ay nagpatigil kay Amara ng biglaan. Ang mabigat na luxury SUV ay bahagyang dumula sa basang kalsada dahil sa malakas na ulan bago naayos ng anti-lock braking system ang sasakyan. Ibinaba ni Amara ang bintana. Ang malamig na hangin ng bagyo ay agad na pumasok sa mainit na loob ng sasakyan na amoy mamahaling leather sa tabi mismo ng pader na nagtatago sa mga basurahan ng eksklusibong subdibisyon. Dalawang matangkad na lalaki ang marahas na nagtutulak sa putikan sa isang matangkad na lalaki. Hinila ng isa sa mga umatake ang nakahiga sa kwelyo. Sinusubukang hubarin ang kanyang luma at gasgas na jacket. Hindi sumisigaw ang lalaki, hindi humihingi ng awa. Mahina lang siyang umuungol. Itinutukod ang kanyang mga kamay na nalalamig na sa putik at sinusubukang bumangon sa kabila ng mga suntok. Sa kanyang tahimik at matigas na pagtayo, mayroong isang bagay na malalim na mali, isang bagay na nagpahinto sa paghinga ni Amara. Maaari sana niyang itaas na lang ang bintana, tapakan ng gas. Sa loob ng 5 minuto, nasa kanyang malaki at ligtas na mansyon na sana siya. Ngunit biglang lumitaw sa kanyang isipan ang mukha ni Rico. Hindi kailanman pinalampas ng kanyang asawa ang problema ng iba. Ang kawalang pakialam Amara ay mas mabilis pumatay kaysa sa bala, madalas niyang sabihin. 5 taon nang wala si Rico, ngunit nanatili ang kawalang pakialam. Buong lakas na pinindot ni Amara ang busina. Ang malakas at mahabang tunog ay umalingaw-ngaw sa hangin ng gabi. Binuksan niya ang pinto at humakbang diretso sa malalim na putik, hindi pinapansin kung paano napuno ng putik ang kanyang mamahaling sapatos. "Hoy, umalis kayo riyan." Ang kanyang boses ay tumunog ng matigas. May awtoridad na karaniwan niyang ginagamit sa mga palpak na kontratista sa kanyang mga negosyo. Papunta na ang mga pulis. Ang mga gwardiya ng subdivision ay darating anumang minuto. Napalingon ang mga lalaki. Ang liwanag mula sa mga headlight ng malakas na SUV at ang tiwalang tono ng babae sa kanyang designer na jacket ay gumawa ng epekto. Nagkatinginan sila, nagmura, at matapos iwanan ng kanilang biktima, mabilis na umalis, nawawala sa dilim ng malakas na ulan. Lumapit si Amara. Ang lalaki ay hirap na nakasandal sa pader. Sinusubukang habulin ang kanyang hininga. May gasgas sa kanyang pisngi at ang kanyang payat na balikat ay nanginginig sa sobrang lamig. Sa itsura niya, mga 50 taong gulang na siya. "Kaya mo bang maglakad?" tanong niya. Papalapit. Itinaas niya ang kanyang ulo. Sa liwanag ng poste, nakita ni Amara ang kanyang mga mata. Malalim, kulay abo, hindi malabo dahil sa alak tulad ng inaasahan niya. Ang tingin ng isang matalinong tao. "Ayos lang ako." Sagot niya sa isang mahinahon at pantay na boses na hindi akma sa kanyang gusgusing anyo. "Hindi niyo na po sana ginawa iyon. Baka napahamak pa kayo." Ang sagot na ito ay lalong nagpagulo sa kanya. Walang pagsusumamo, walang takot o paghingi ng limos. Isang pahayag lang ng katotohanan. Lalong lumalamig. Biglang napagtanto ni Amara na ang lalaki ay nakasuot ng manipis na jacket na marahil ay nakuha niya sa basurahan at sa ilalim nito ay isang lumang sweater. Ang kanyang mga labi ay nangingitim sa lamig at ang kanyang mga ngipin ay nagkikiskisan bagaman sinusubukan niyang itago ito. At ang katigasan ng ulo na ito, ang dignidad na ito ng isang taong bumabagsak ngunit hindi humihingi ng tulong. Ang nagalis ng kanyang mga pag-aalinlangan, "Sumakay ka na sa kotse." Bumaling si Amara sa mainit na loob ng kanyang SUV. "Mamatay ka sa lamig. Hindi ka aabutan ng umaga." Umupo siya sa driver's seat, inaasahan na agad na susugod ang lalaki sa nakapagliligtas na init. Ngunit nanigas siya sa tabi ng bukas na pinto. "Nakakahiya po," sabi niya. Ibinababa ang tingin sa kanyang maruruming kamay at basang-basa na sapatos. "Napakadumi ko. Mamantsahan ko lang ang loob ng mamahalin niyong sasakyan." Sinabi ito nang walang bahid ng kabalintunaan. Naramdaman ni Amara ang isang kakaibang bukol ng awa na pumipigas sa kanyang lalamunan. "Sabi ko sumakay ka na." Naging mas malambing ang kanyang boses. "Sa tingin mo ba'y mas mahalaga sa akin ang leather na upuan kaysa sa buhay ng isang tao?" Dahan-dahan, na parang hindi makapaniwala sa nangyayari, umupo siya sa passenger seat, maingat na isinara ang pinto.
Tinapakan ni Amara ang gas at ang sasakyan ay marahang umandar patungo sa pasukan ng subdibisyon. Ilang minuto lang ang biyahe, ngunit isang mabigat na katahimikan ang namayani sa loob. Ramdam ni Amara ang lamig na nagmumula sa kanyang damit na may kasamang komplikadong amoy ng kalye at halumigmig na malinaw na salungat sa kanyang pabango. Panaka-naka siyang sumusulyap sa kanya. Nakaupo siya ng tuwid, nakatingin sa unahan. Magkadaop ang mga kamay sa kanyang tuhod. Sinusubukang sumakop ng kaunting espasyo hanggat maaari. Nakilala ng guwardiya sa gate ang sasakyan ng may-ari ng mga interior design salon at tahimik na itinaas ang harang. Pagkaraan ng 1 minuto, ipinarada ni Amara ang sasakyan sa tabi ng kanyang 2 palapag na mansyon. Sinalubong sila ng bahay ng karaniwang kawalan. Madilim na mga bintana, isang malaking pinto na gawa sa kahoy na oak. Dati, may ilaw dito at maririnig ang tawa ni Rico. Dati, bumibisita dito ang kanyang anak na si Dante. Ngayon, tumatawag na lang si Dante mula sa ibang bansa kapag siya o ang kanyang asawang si Isabel ay nangangailangan ng pera para sa mga bagong mamahaling bilihin. Ang malaking bahay ay naging isang malamig at walang laman na lugar. Ang pera ay nagpapainit sa mga bank account ngunit hindi sa kaluluwa. Pagpasok nila sa bulwagan na pinaliwanag ng isang malaking chandelier, huminto ang lalaki sa may pintuan na parang takot na tumapak sa mamahaling alpombra. Hinubad ni Amara ang kanyang coat. "Halika," maikling sabi niya, patungo sa isang pasilyo sa unang palapag. Ito ang guest room. Binuksan niya ang pinto ng isang maliwanag na silid tulugan. Sa loob, perpektong malinis, ngunit may kama, TV sa dingding. Nariyan ang pinto papunta sa banyo. Sa aparador ay may mga bagong tuwalya at sabon. Kukuha ako ng damit. Umakyat si Amara sa 2 palapag, sa walk-in closet ni Rico. Mahigit 1 taon na siyang hindi pumapasok doon. Ang amoy ng cedar mula sa mga sabitan ay tumama sa kanyang ilong, na nagdulot ng panandaliang pagkahilo. Kumuha siya ng malinis na sweatpants, isang makapal na shirt, at bagong medyas. Habang bumababa, naisip niya na gumagawa siya ng isang kabaliwan. 5 taon na ang nakalipas, hindi niya maisip na ipamigay ang mga damit ng kanyang asawa sa iba. At ngayon ay dala-dala niya ito para sa isang taong galing sa kalye. Kumatok siya sa bahagyang bukas na pinto ng silid tulugan at inilapag ang mga damit sa isang aparador. Tumango ang lalaki bilang pasasalamat nang hindi nagaangat ng tingin. "Maligo ka na, matulog ka na. Bukas na natin pag-usapan." Bumalik siya sa kanyang silid tulugan sa 2 palapag at narinig ang paglock ng pinto. Pagkatapos ay lumapit siya sa mabigat na aparador at muling inikot ang susi, isinasara ang pinto gamit ang itaas na trangka. Ngayon lang, nang nasa kaligtasan na, napagtanto ni Amara ang laki ng kanyang ginawa. Ang kaba ay nagsimulang mawala, pinalitan ng matinding pagkabalisa. Pinapasok niya sa kanyang tahanan, sa kanyang kuta, ang isang ganap na estranghero. Paano kung isa siyang kriminal? Paano kung ang mga kaibigan niya na hindi niya napagbigyan sa kanilang pinaghatian ay sumunod? Inisip niya kung paano dahan-dahang bumubukas ang pinto ng kanyang silid tulugan sa gabi. Kung paano may kumakalkal sa mga drawer ng mesa para hanapin ang kahon ng alahas. Hindi naghubad si Amara. Humiga siya sa ibabaw ng kumot. Iyakap ang kanyang mga tuhod sa dibdib. Sa kanyang kanang kamay, hawak niya ang kanyang mobile phone na may nakadial na numero ng hepe ng seguridad ng subdibisyon. Bawat minuto, nakikinig siya. Ang bahay, na karaniwang tahimik, ay tila gumagawa na ngayon ng daan-daang tunog. Isang pag-ungol ng sahig sa pasilyo, isang ugong ng mga tubo ng aircon. Ang kaluskos ng hangin sa labas ng bintana ay parang maingat na mga hakbang ng isang tao. Minura niya ang kanyang sarili sa huling salita. Isang matanda at matagumpay na babae, isang matigas na negosyante, ngunit umakto na parang isang walang muwang na tanga. Makaligtas lang sana hanggang umaga. Makaligtas lang sana hanggang umaga. Ang bukang liwayway ay madilim at kulay abo. Nakatulog si Amara ng maikli at balisang tulog bago mag-umaga. Pagmulat ng kanyang mga mata, ilang segundo siyang nakatingin sa kisame, inaalala ang mga pangyayari kagabi. Bigla siyang umupo sa kama. Ang telepono ay nasa tabi niya. Ang orasan ay nagpapakita ng 8 a.m. Ang bahay ay nasa ganap na katahimikan. Walang tunog ng tumutulong tubig o walang mga yabag. Nagsukbit siya ng makapal na kardigan. Maingat na inikot ang susi sa kandado at lumabas sa pasilyo. Ang puso niya'y kumakabog ng malakas.
Binibilang ang bawat hakbang sa sahig na gawa sa kahoy. Sa kanyang isipan, nabubuo ang mga nakakatakot na imahe, mga nakabukas na drawer sa sala, dumi sa maliwanag na alpombra, nawawalang mga antigong pilak ng pamilya. Bumaba si Amara sa unang palapag at lumapit sa bahagyang bukas na pinto ng guest room. Habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, itinulak niya ang pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya sa may pintuan. Sa lubos na pagkamangha, ang silid ay perpektong malinis. Walang dumi, walang amoy ng alak o hindi naligo na katawan na labis niyang kinatatakutan. Ang kama ay inayos na may perpektong katumpakan na parang sa militar. Walang kahit isang lukot sa kumot. Ang unan ay nakalagay ng eksakto sa gitna. Ang lahat ng kanyang naunang kumpiyansa na ang nasa harap niya ay isang karaniwang palaboy ay gumuho dahil sa kaayusang militar na ito. Ang lalaki ay nakatayo sa bintana, nakatalikod sa kanya. Wala siyang suot na pang-itaas. Ang liwanag ng umaga na tumatagos sa mga blinds ay naglantad sa isang nakakatakot na tanawin. Sa kanyang malapad na likod, makikitang maraming luma at malalalim na peklat. Hindi ito mga bakas ng away-kalye, kundi mga marka ng matagal at malupit na pag-abuso. Nang marinig ang pag-ugong ng pinto, bigla siyang lumingon, na parang reflex na tinatakpan ng kanyang dibdib ng mga kamay. Sa isang saglit, nakita ni Amara ang kanyang mukha. Ang kanyang mga labi ay mahigpit na nakatikom at sa kanyang mga mata na malalim at kulay abo, kumikinang ang mga luha. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang hawak gamit ang dalawang daliri, hindi isang ninakaw na tansong estatwa na nakalagay sa bedside table, kundi isang luma at kupas na larawan. Kasing laki ito ng palad na may mga tupi sa gilid. Mula sa naninilaw na papel, nakatingin kay Amarang isang matandang babae na may kupas na alampay, ang mukha ng isang ina. Mabilis niyang pinunasan ang luha gamit ang likod ng kanyang palad at inabot ang damit ni Rico na nakasabit sa upuan. Paumanhin. Ang kanyang boses ay paos. Mabilis niyang isinara ang mga botones. Hindi ko po narinig na pumasok kayo. Salamat po sa tulong ninyo at sa damit. Malinis po ito. Nilabhan ko kagabi sa lababo. Tuyo pa po kasi ang jacket ko. Nakatayo si Amara sa may pintuan, hindi maalis ang tingin sa lumang larawan na ngayon lang niya itinago sa kanyang bulsa. Lahat ng kanyang mga takot at hinala sa gabi ay biglang naglaho. Sa harap niya isang taong nakaranas ng isang malagim na trahedya. Isang taong may wasak na buhay, ngunit napanatili ang kanyang katatagan. Anong pangalan mo? Tanong niya. Dahan-dahan, humahakbang papasok sa silid. Tinapos niya ang pagsasara ng mga butunes sa manggas. Ang damit ni Rico ay halos kasya sa kanya. Medyo masikip lang sa balikat. Kael, sagot niya. Nakatingin diretso sa kanyang mga mata. Sa kanyang tingin, walang pagkakasala o kahihiyan sa kanyang kalagayan, kundi isang pag-unawa sa kung anong antas ng lipunan siya ngayon naroroon at isang matibay na pagtanggi na maging pabigat sa iba. Makinig ka, Kael. Pinag-cross ni Amara ang kanyang mga braso sa dibdib. Sinusubukang ibalik ang kanyang karaniwang tono ng negosyo, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Malaki ang lote ko, maraming kailangang linisin matapos ang bagyo. Sira din ang water pump sa basement, at sa pangkalahatan, kailangan ng kamay ng lalaki. Sa likod ng bahay ay may isang maliit na bahay na may sariling banyo at kusina. Inaalok kita ng trabaho bilang tagapangalaga ng bahay. Bibigyan kita ng regular na sahod. Sagot ko na ang pagkain mo. Tumingin si Kael sa bintana sa hardin na puno ng mga nabuwal na sanga. Ang kanyang mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Ngunit napansin ni Amara kung paano nanginginig ang kanyang mga daliri na nakahawak sa gilid ng bintana. Sumusugal po kayo, Ginang Amara, sabi niya. Naaalala kung paano siya tinawag ng mga guwardiya. Wala po kayong alam tungkol sa akin. Sumusugal ako, sang-ayon niya. Pero sanay ako magtiwala sa nakikita ko. Pumapayag ka ba? Dahan-dahang tumango si Kael. Pumapayag po. Salamat po sa inyo. Simple niyang sinabi ito. Walang labis na pagyuko. At sa simpleng ito, naramdaman ni Amara ang isang matagal nang nakalimutang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Ang kalungkutan na ilang taon nang bumibigat sa kanya sa malaking walang laman na bahay na to ay biglang umatras ng isang hakbang. Lumipas ang isang linggo, ang bakuran sa paligid ng mansyon ay nagbago ng husto. Nawala ang mga sanga at dahon na nakaharang sa daan papunta sa garahe. Ang mga daanan ay nalinis hanggang sa mga baldosa. Nakatayo si Amara sa bintana ng kusina,
na may hawak na tasa ng kape sa umaga at pinagmamasdan ng bakuran. Si Kael ay nagtatrabaho sa isang lumang gazebo na gawa sa kahoy. Noong nakaraang tag-ulan, nabubulok ang bubong nito at ang mga inukit na haligi ay nagsimulang tumagilid. Ilang beses nang tumawag si Amara ng mga manggagawa, ngunit nagkibit-balikat lang sila at nagbigay ng napakataas na singil para sa pagsasaayos. Iba ang naging paraan ni Kael. Hindi siya agad kumuha ng palakol o lagari. Nakita ni Amara kung paano niya matagal na sinuri ang istruktura. Tinapik-tapik ang kahoy at pagkatapos ay kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang lapis ng karpintero at isang piraso ng makapal na karton. Naupo sa isang hagdan na nalinis mula sa mga dahon. Nagsimula siyang mabilis sa tiyak na gumuhit. Ang mga linya ay tuwid na may halos automatikong katumpakan. Hindi ito mga sketch ng isang ordinaryong manggagawa, kundi isang mahusay na teknikal na guhit na may kalkulasyon ng bigat. Matapos ang plano, nagsimula siyang magtrabaho. Ang kanyang kilos ay matipid, tumpak at malakas. Kahapon, sa ganun ding paraan, walang anumang labis na salita. Bumaba siya sa basement at sa loob ng 2 oras ay inayos ang komplikadong water pump na umuugong at nagloloko sa huling 6 na buwan. Habang pinagmamasdan ng kanyang tiyak na mga kilos, napagtanto ni Amara na panatag lang siya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, may isang taong maaasahan sa malaking bahay na ito. Isang taong hindi nagtatanong ng mga hindi kailangan tanong, hindi nakikialam sa kanyang buhay at tinatanggap ang pinakamabibigat na gawain na may kamanghamanghang dignidad. Nang gabing iyon, nakaupo sila sa kusina. Sa labas, humuhuni ang hangin, naghahagis ng mga butil ng ulan sa bintana, habang sa loob ay mainit, amoy bagong timplang tsaang damo. Inilatag ni Amara sa mesa ang mga dokumento, mga pagtatantya para sa pagbili ng mga bagong materyales. Para sa kanyang mga interior design salon, hindi nagtutugma mga numero, pinapataas ng mga supplier ang presyo. At siya, pagod na sa paghimas ng kanyang ilong, ay inis na binubuklat ang mga pahina. Dahan-dahang pumasok si Kael para ibalik ang isang set na mga screwdriver na kinuha niya sa bodega. Huminto siya sa tabi ng mesa. Ang kanyang tingin ay aksidenteng napunta sa bukas na pagtatantya. Ilang segundo siyang nakatingin sa mga hani ng mga numero at mga pangalan ng mga materyales sa konstruksyon. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang mukha. Naging kulay abo ang kanyang balat at mahigpit na nagsara ang kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at mariing kinuskos ang malalim na peklat sa kanyang sentido, humihinga ng mabigat at paputol-putol. Kael, nag-aalalang tumayo si Amara. Masama ba ang pakiramdam mo? Kukuha ako ng tubig? Hindi siya sumagot. Sumandal sa gilid ng mesa gamit ang parehong kamay at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang malapad na balikat ay nanigas na parang sinusubukan niyang buhatin ang isang hindi nakikitang bigat. Alam ko ang mga numerong ito. Sa wakas ay sabi niya sa isang kakaibang, paus na boses. Alam ko kung ano ang tunay na densidad ng konkretong ito. Naaalala ko ang mga formula ng material resistance hanggang sa huling decimal point. Binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Amara. Sa kanyang tingin ay isang malalim at hindi maitatagong sakit. Naaalala ko ang formula G ng Amara, ngunit hindi ko maalala kung sino ako. Lumapit si Amara, isinantabi ang mga papeles at pinagsilbihan siya ng mainit na tsaa. Umupo ka. Sabihin mo sa akin kung ano natatandaan mo. Kahit ano. Umupo si Kael sa upuan. Hinawakan niyang mainit na tasa gamit ang kanyang malalaki at magaspang na mga kamay dahil sa lamig at trabaho. Mga flash, sabi niya ng mahina, nakatingin sa madilim na likido, kadiliman, at pagkatapos ay isang biglaang liwanag. Naaalala ko ang hindi matiis na lamig, ang sementadong sahig kung saan ako nakahiga, at ang amoy. Isang napakatapang, matamis na amoy ng mamahaling pabango ng babae. Halo-halo ito sa amoy ng halumigmig at amag, at pagkatapos sa isang matalas, nakakainis na tunog, ang klik ng manipis na takong sa semento. May babaeng naglalakad sa paligid ko. Hindi ko nakita ang kanyang mukha. Narinig ko lang ang mga hakbang na iyon. At sa tuwing sinusubukan kong alalahanin ang kanyang boses, nagsisimulang sumakit ng husto ang aking ulo. Tumahimik siya. Sa kusina, maririnig lamang ang mahinang ugong ng refrigerator. Walang anumang maganda sa mga alaalang iyon. Dagdag niya, nang hindi nagaangat ng tingin. Doon ay mayroon lamang pagkakanulo at takot. Pakiramdam ko ay binura ako sa buhay,
Iniwan lamang ang mga pira-pirasong ito. Tumingin si Amara sa kanyang nakayukong ulo, sa mga puting buhok na tumutubo sa kanyang madilim na buhok. Sa loob niya ay umusbong ang isang mainit at malakas na alon ng malalim na pakikiramay. Ang taong ito ay malinaw na isang tagapamahala, isang inhinyero, isang taong may halaga, at may isang taong malupit na gumawa sa kanya nito. Maingat, halos hindi maramdaman, inilagay niya ang kanyang palad sa kanyang naninigas na kamay. Malalaman natin ang lahat, Kael. Bigyan mo ng panahon ang iyong sarili. Wala ka na sa kalye. Walang nagpapaalis sa'yo. Itinaas niya ang kanyang mga mata sa kanya, at sa mabigat na tingin na iyon, nabasa niyang isang napakatapat na pasasalamat na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Ang sumunod na araw ay maliwanag at malamig. Ang katahimikan ng subdivision ay biglang sinira ng isang matinis na tunog ng preno. Sa bakal na gate ng mansyon ay dumating ang isang agresibo, matingkad na pulang SUV. Si Amara, na nag-aayos ng mga dokumento sa kanyang opisina, sa unang palapag ay napabuntong hininga. Ang paraan ng pagmamaneho na iyon, makikilala niya sa libo-libo. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Sa bagong linis na daanan ay bumaba si Isabel. Ang kanyang manugang ay bihis na bihis. Isang malaking fur coat, malalaking salaming pang-araw na halos takpan ang kanyang mukha. Sa kanyang kamay, isang designer bag na ang halagay katumbas ng taunang sahod ng isang mahusay na guro. Naglakad siya sa bakuran, maingat na iniiwasan ng kahit na pinakamaliit na hindi pantay sa daan. Sa sandaling iyon, mula sa kanto ng bahay ay lumabas si Kael. Dala niyang isang mabigat na bigkis ng kahoy para sa chimenea. Nakasuot siya ng simpleng damit trabaho at makapal na pantalon. Biglang huminto si Isabel. Tiningnan niya siya mula ulo hanggang paa na may mapanuring. Mapanghamak na tingin, demonstratibong tinakpan ng kanyang ilong ng kamay na may mamahaling guwantes na katad at sumimangot na parang nakakita siya ng isang hindi kanais-nais na insekto. Hindi siya pinansin ni Kael. Tahimik na dumaan sa kanya at nagtungo sa pinto sa likod. Sinalubong ni Amara ang kanyang manugang sa maluwang na bulwagan. Hindi nag-alis ng sapatos si Isabel. Sa malinis at maliwanag na sahig, may mga maruming putik na mula sa kanyang sapatos. Ginang Amara, magandang araw. Simula niya nang walang paligoy-ligoy, inihagis ang kanyang coat sa isang upuan na may seda. Sandali lang ako. Tumawag ba si Dante kahapon? Tumawag. Sagot ni Amara, nakatingin sa maruming bakas. Humihingi siya ng malaking halaga para sa iyo. Eksakto, sabi ni Isabel. Iwinawas-iwas ang kanyang mga kamay. 3 taon na ang sasakyan ko. Nakakahiya nang gamitin ang ganitong kaluma sa disenteng lipunan. Nakakita na ako ng bago sa showroom. Luxury model. Kailangan ko mag-down payment. At sabi ni Dante ay may mga pagkaantala sa kanyang proyekto. Tutulungan mo naman kami, di ba? Hindi Isabel, hindi kita tutulungan. Sinabi ito ni Amara nang napakahinahon. Napahinto ang manugang, hindi makapaniwalang nakabuka ang bibig na may perpektong tabas ng labi. Anong ibig mong sabihin? Hindi. Ganoon lang. Ang aking mga salon ay nangangailangan ngayon ng puhunan at ang mga gusto ninyo ni Dante ay lumampas na sa lahat ng makatwirang hangganan. Matatanda na kayo. Matuto kayong mamuhay ayon sa inyong kakayahan. Biglang nagbago ang mukha ni Isabel. Nawala ang kanyang pilit na ngiti. Ang kanyang mga tampok ay tumalim at lumabas ang hindi may tatagong agresibong galit. Kinabahan niyang hinawakan ng kanyang bag at itinuro ang pinto papunta sa bakuran. May puhunan siya para sa mga salon. Ginang Amara, nawawala na ba kayo sa inyong pagtanda? Sumigaw siya. Nakita ko kung sino naglalakad sa bakuran ninyo. Nagdala kayo ng pulubi mula sa kalye sa inyong bahay. Ang baho niya ay umaabot sa 1 kilometro. Ang pinto mula sa bakuran ay tahimik na umigik sa sandaling iyon. Pumasok si Kael sa pasilyo na may dalang kahoy. Nang makita ang eksena sa bulwagan, huminto siya. Nang mapansin siya ni Isabel, lalo siyang nagalit. Sumisigaw na. Naiintindihan niyo ba ang ginagawa ninyo? Nanakawan niya kayo sa unang gabi pa lang. Kukunin niya lahat at kami ni Dante ang may hirapang makuha ang mana namin. Paalisin niyo siya at ipamana niyo na sa amin ang bahay ngayon din, bago pa kayo patayin ng alaga ninyong iyan. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan ang namayani sa bulwagan. Tanging ang mabilis at galit na paghinga ni Isabel ang maririnig. Nakatayo si Kael ng walang kibo, nanigas ang kanyang mukha, mahigpit na nakakagat ang kanyang mga panga. Wala siyang sinabi ni isang salita. Dahan-dahan, para hindi makagawa ng ingay,
Inilapag niya ang kahoy sa isang espesyal na basket. Pagkatapos ay tahimik na tumalikod patungo sa pinto, nagbabalak na umalis. Ayaw niyang maging sanhi ng away sa pagitan ng ina at anak. Ito ay mas mababa sa kanyang dignidad, ngunit hindi niya naabot ang hawakan ng pinto. Tigil! Ang boses ni Amara ay mahina, ngunit may ganitong nagyayelong higpit na si Isabel ay biglang napaurong. Lumapit si Amara sa kanyang manugang. Ang tingin ng kanyang madilim na mga mata ay mabigat at mahigpit. Umalis ka sa bahay ko, sabi niya. Binibigkas ang bawat salita. Pinaalis mo ang sarili mong manugang dahil sa isang walang tirahan? Sabi ni Isabel, hirap huminga sa galit. Ang taong ito mula sa kalye, itinuro ni Amara si Kael, nang hindi itinataas ang kanyang boses. Ngunit dahil dito, lalong naging nakakatakot ang kanyang tono. Sa loob ng isang linggo, mas marami siyang nagawa para sa akin kaysa sa inyo ng anak ko sa loob ng 10 taon ng walang katapusang pagkonsumo. Inaayos niya ang bahay na ito habang sinusubukan ninyong ipagbili ito habang buhay pa ako. Siya ay tao at ikaw ay isang walang laman na materialistikong balat, isang walang kwentang nilalang. Binuksan ni Isabel ang kanyang bibig, sinusubukang humanap ng mga salita, ngunit parang naipit ang hangin sa kanyang lalamunan. Kunin mo ang iyong mga gamit. Itinuro ni Amara ang inihagis na coat. At huwag ka nang magpapakita dito. Maaari mo sabihin kay Dante na sira ang ATM. Bumalik kayo kapag natuto na kayong rumespeto sa mga tao at kumita ng sarili ninyo. Labas! Namutla si Isabel. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang naglaho nang harapin niya ang ganitong katigas na pagtutol. Kinakabahang kinuha niya ang kanyang coat. Hindi maipasok ang kanyang mga braso, kinuha ang kanyang bag at halos madapa sa pintuan palabas ng bahay. Sumarado ang mabigat na pinto. Di nagtagal, narinig ang ugong ng isang malakas na makina at ang pulang sasakyan ay humarurot palayo. Nakatayo si Amara sa gitna ng bulwagan. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang mga daliri mula sa tensyon. Lumingon siya. Nakatayo pa rin si Kael sa may labasan. Nakatingin siya sa kanya. Sa kanyang mga mata, wala nang nakatagong sakit o pagiging malayo. Nababasa sa mga ito ang ganap at malalim na paggalang. Pasasalamat ng isang lalaki na ang dignidad ay ipinagtanggol sa harap ng isang walang galang at sakim na kawalan. Tumingin siya pabalik. Sa sandaling iyon, nawala ang mga hindi nakikitang hadlang sa pagitan nila. Ang pagkakaiba sa katayuan, ang kanyang pera, ang kanyang nakaraan sa kalye. Tanging 2 tao na lang ang natira na nagkakaintindihan ng walang anumang salita. Ang kislap ng ganap na tiwala na dumaan sa katahimikan na iyon ay mas malakas kaysa sa anumang pag-amin. Ang biyahe papuntang syudad ay tumagal ng mahigit 1 oras. Ang sikat ng araw sa tag-ulan ay malabong kumikinang sa mga basang gilid ng daan. Ang mga wiper ay ritmikong nag-aalis ng kulay abong putik sa windshield. Nagbiyahe sina Amara at Kael sa isang malaking construction supply center. Pagkatapos niyang simulan ng pagsasaayos ng bahay, lumabas na kailangan bumili ng maraming partikular na piyesa at propesyonal na materyales. Sa pagpasok nila sa business district, naipit sila sa matinding traffic. Paisa-isang gumagalaw ang mga sasakyan. Ang usok mula sa mga tambucho ay makapal na nakabitin sa malamig na hangin. Itinigil ni Amara ang SUV sa isang mahabang stoplight. Sa kanan nila ay ang dambuhalang gusali ng business center na monolith, isang kahanga-hangang istruktura ng salamin at konkreto na ang mga mahigpit at geometrikong linya ay nangingibabaw sa buong abinida. May sasabihin sana siya, ngunit bigla niyang narinig sa tabi niya ang isang mabigat at paputol-putol na paghinga. Nakaupo si Kael ng tuwid na tuwid. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa hawakan ng pinto. Nakatingin siya sa harapan ng monolith. Hindi inaalis ang tingin na para bang nahipnotismo. Sa kanyang noo, sa kabila ng lamig sa loob ng sasakyan, may lumabas na pawis. Kael, tawag niya. Nababahala sa kanyang pamumutla. Hindi siya tumugon. Ang kanyang tingin ay dumadaas-dos sa mga panel ng salamin, sa mga haligi na sumusuporta sa bubong, sa malalaking hagdanan sa pasukan. Ang radius ng kurbada ng fasada ay 22 degrees. Bigla niyang bulong sa isang ganap na banyagang tuyong boses. Pinalakas na mga sahig sa ika-4 at ika-7 antas. Nakatagong sistema ng ventilasyon. Nakipagtalo ako sa mga arkitekto tungkol sa cladding na ito sa loob ng 2 linggo. Nais nilang makatipid sa mga panel. Napigil ni Amara ang kanyang hininga. Takot siyang gumalaw upang hindi masira kung ano man ang nangyayari. Ipinikit ni Kael ang kanyang mga mata.
Ang kanyang dibdib ay mabigat na tumataas at bumababa. Dahan-dahan niyang inilapit ang nanginginig na kamay sa kanyang mukha at mariing pinahid ang pawis sa noo. Nang muli niyang buksan ang kanyang mga mata, wala nang laman at pagkalito sa mga ito. Mayroon ng isang malinaw, tiyak, at hindi ka panipaniwalang mabigat na realisasyon. De Leon, sabi niya, ng matatag. Ang apelyido ko ay De Leon, Kael Ildefonso De Leon. Ako ang nagtayo ng gusaling ito 4 na taon na ang nakalilipas. May bumusina sa likuran. Naging berde ang ilaw. Dahan-dahang tinapakan ni Amara ang gas. Hindi inaalis ang tingin sa daan, ngunit ang kanyang isipan ay nagkakagulo. Ang puzzle ay nabuo na. Ang profesionalismo kung saan niya hinahawakan ng mga plano, ang kanyang tindig, ang kanyang paraan ng pagsasalita, lahat ay may paliwanag na. Ang katabi niya ay hindi lamang isang inhinyero, kundi isang tao na ang pangalan ay dating may bigat. Ginugol nilang natitirang araw sa katahimikan. Binili nila ang lahat ng kailangan, bumalik sa bahay, at gaya ng dati, nag-unload si Kael ng mga gamit mula sa sasakyan. Ngunit nakita ni Amara, iba na itong tao. Sa kanyang mga kilos, lumitaw ang isang hindi matitinag na kumpiyansa ng isang taong naaalala ang kanyang landas at ang mga taong pumutol sa landas na iyon. Sa gabi, sinindihan niya ang tsimeneya sa malaking sala. Ang mga dilaw na kislap ng apoy ay marahang sumasayaw sa sahig na oak. Ang silid ay amoy tuyong kahoy at usok. Si Kael ay nakaupo sa isang silya sa harap ng apoy. Matagal siyang nakatingin sa sumasayaw na mga dila ng apoy na parang muli siyang nawala sa sarili. Ngunit nagsalita siya. Tibay construct. Simula niya ng mahina. Hindi inaalis ang tingin sa apoy. Ako ang nagtayo nito mula sa simula. Nagsimula kami sa maliliit na kontrata, pagkukumpuni ng mga bodega, at lumaki kami hanggang sa maging mga general contractor ng mga proyekto sa lungsod. Nabuhay ako para sa trabahong ito. Alam ko ang pangalan ng bawat foreman sa aking mga proyekto. Nakaupo si Amara sa sofa, nakataas ang kanyang mga binti at nakikinig. Takot na may makaligtaan kahit isang salita. Mabilis na dumating ang tagumpay. Dumating ang malaking pera, katayuan, at pagkatapos ay dumating si Celeste sa pagbanggit ng pangalang iyon. Tumigas ang boses ni Kael. Siya'y 28, ako'y lampas 40 na noon. Maganda, edukada, may perpektong asal. Noong panahong iyon, akala ko'y nanalo ko sa loto. Akala ko iyon ay pag-ibig, tunay, na dahilan para umuwi. Nagtayo ako ng bahay para sa amin, bumili ng mamahaling sasakyan, mga alahas. Lubos ako nagtiwala sa kanya. Huminto siya. Ang apoy sa tsimeneya ay marahang pumutok. Ang kompetisyon sa aming negosyo ay palaging mahigpit. Si Ramon Vergara, ang may-ari ng Monolith, ay matagal nang gustong agawin ang aking mga kontrata. Nag-alok siya ng pagsasanib. Tinanggihan ko. Ang aking kumpanya ay mas matatag, mas malinis. Si Ramon ay magaling makipag-usap sa mga opisyal, ngunit hindi marunong magtayo ng may konsensya. At pagkatapos ay natagpuan niya ang mahinang bahagi, ang aking asawa. Umusog si Kael. Pinagsalikop ang kanyang mga kamay. 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Tinawagan ako ng isang tao, nagpakilala bilang isang malaking mamumuhunan mula sa kabilang rehiyon, nag-alok ng isang pulong sa labas ng lungsod sa isang neutral na lugar upang pag-usapan ng isang malaking kontrata. Nag-iisa akong pumunta. Ito ay isang klasikong hangal na bitag. Sa highway, ginipit ng 2 SUV ang aking sasakyan sa gilid ng daan. Hinila nila ako palabas, pinukpok sa ulo. Nagising na lang ako sa ibang lugar. Naging napakatahimik sa silid. Naramdaman ni Amara ang isang malamig na kaba sa kanyang likod. Iyon ay isang abandonadong baryo. Isang dilapidated na bodega na walang mga bintana. Tanging isang makapal na metal na pinto. Monotono ang boses ni Kael na parang nagbabasa siya ng isang tuyong ulat. Ngunit sa pagkatuyo na iyon, nakakatakot. Walang heater doon. At malalim na ang tag-ulan, patungo na sa mas malamig na buwan. Ikinadena ako sa isang tubo malapit sa pader. Matagal at sistematiko akong pinahirapan ng gutom at lamig. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Malalaki, malakas na palad. Bumaba ang temperatura sa bodega hanggang sa halos nagyayelo. Imposibleng matulog sa sementadong sahig. Ang lamig ay tumatagos sa mga buto. Dahil sa gutom, sobrang sakit ng aking tiyan. Tuwing ilang araw, dumarating ang mga tauhan ni Vergara. Nagdadala sila ng termos na may mainit na sabaw
at inilalagay sa mesa ang isang tumpok na mga papel, mga general power of attorney para sa pamamahala ng kumpanya, mga deed of donation para sa mga ari-arian, mga kasunduan sa paglilipat ng mga share, at isang panulat. Sinabi nila sa akin, pirmahan mo at ihahatid ka namin pauwi. Kung hindi mo pipirmahan, mananatili ka dito at walang sino man na makakahanap sa'yo. Instinctively na idinikit ni Amara ang kamay sa kanyang dibdib. Para bang nararamdaman niya mismo ang nanunuot na lamig at kawalan ng pag-asa ng mga pader na semento. Matagal akong nagtiis, marahil masyadong matagal. Ngumisi si Kael, ngunit walang saya sa ngising iyon. Mga 2 buwan. Nawala ang bilang ko sa oras. Naguguluhan ang aking isipan. Nagsimula ang mga problema sa kalusugan dahil sa pagkahapo. Hindi na ako makatayo, nakahiga lang sa sahig. Sinusubukang painitin ang sarili sa sarili kong hininga. At araw-araw, iniisip ko si Celeste. Iniisip ko kung paano niya ako hinahanap, kung paano siya nababaliw sa pag-aalala, tumatawag sa pulisya. Ang isiping iyon na may naghihintay sa akin, ang hindi nagpasuko sa akin ng tuluyan. Huminto siya, napalunok. Nagdilim ang kanyang mukha. Ginawang mas kitang-kita ng mga anino mula sa chimini ang peklat sa kanyang sentido. Ang pinakamasaklap ay hindi nangyari noong araw ng pagdukot, Amara. Ang pinakamasaklap ay nangyari noong araw na sumuko ako. Itinaas ni Kael ang kanyang ulo at tumingin diretso sa mga mata ni Amara. Sa kanyang tingin ay isang walang hangganang itim na kawalan ng naranasang pagkakanulo. Isang araw, umugong ang trangka sa hindi inaasahang oras. Bahagyang bumukas ang pinto. Itinaas ko ang aking ulo mula sa semento. Umaasang dumating na ang tulong. Sa may pintuan ay nakatayo ang isang babaeng silweta. At bago pa masanay ang aking mga mata sa liwanag, naamoy ko ito. Dahan-dahan siyang huminga palabas. Ang mabigat, matamis na amoy ng mamahaling French perfume. Tumama ito sa aking ilong, humalo sa amoy ng halumigmig at dumi. Ako mismo ang nagdala sa kanya ng bote na iyon mula sa Paris para sa aming anibersaryo ng kasal. Pumasok si Celeste sa bodega. Mahinang napasinghap si Amara. Tinatakpan ang bibig ng kamay. Nakasuot siya ng isang light-colored, mamahaling coat, patuloy ni Kael. Binikas niya ang bawat salita. Nang mabigat at dahan-dahan, perpektong ayos ng buhok. Maingat siyang lumalakad sa mga putik sa sahig. Gamit ang kanyang mamahaling bota, sinusubukang hindi madumihan. Lumapit siya sa akin. Nakahiga ako sa kanyang paanan, marumi, balbas sarado. Napakapayat. Tiningnan ko siya at hindi makapaniwala. Umuungol ako, sinusubukang tanungin kung ano ang ginagawa niya rito at tinitingnan niya ako mula sa itaas pababa. Hindi may awa. Tinitingnan niya ako ng may paghamak na parang wala akong halaga. Ipinikit ni Kael ang kanyang mga mata na parang bumalik siya doon sa nagyayelong sahig. Lumapit siya sa mesa, binuklat ang mga papel na dinala sa akin ng mga tauhan ni Vergara. Sa puntong iyon, pinirmahan ko na lahat. Para lang mabigyan ako ng isang lagok ng maligamgam na tubig. Sinuri niya mga pirma pagkatapos ay lumingon sa akin. Inayos ang kanyang leather na guwantes sa kamay at sinabi. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit pinilit niyang tapusin. Sabi niya, magaling kang pumirma. Walang personalan Kael, negosyo lang. Masyado kang naging boring at tama, habang si Ramon ay marunong mabuhay. Hindi na mapigilan ni Amara ang pag-iyak. Tunay siyang natakot sa kung ano ang kayang gawin ng isang malapit na tao. Tinanong ko siya, Celeste, bakit? Paos na sabi ni Kael. At alam mo ba kung ano ang isinagot niya? Sabi niya, kailangan ko ang pera mo, hindi ang moralidad mo. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Nagsara ang pinto at kinabukasan, dinala ko ng mga tauhan ni Vergara sa gubat. Malakas na pinukpok sa ulo at itinapon sa gilid ng highway. Pagkatapos noon, wala na. Hanggang sa magising ako sa isang ospital para sa mga walang tirahan sa kabilang bayan, walang alaala at mga dokumento. Naging sobrang tahimik sa sala. Tanging ang mabigat na paghinga ni Kael at ang marahang pagputok ng kahoy ang maririnig. Tiningnan ni Amara ang malaki at malakas na lalaking ito na nakaupo sa harap niya. Naintindihan niya ngayon ang dahilan ng mga nakakatakot na peklat sa kanyang likod. Naintindihan niya ang dahilan ng kanyang malalim na pagdistansya at ang kahanga-hangang tahimik na dignidad kung saan niya tinatanggap ang mga dagok ng tadhana. Ang isang taong nakaranas ng pagguho ng kanyang buong mundo dahil sa pagkakanulo ng pinakamalapit na tao
ay hindi na natatakot sa mga siga sa kalye o sa mapagmataas na salita ng isang manugang. Dumaan siya sa napakabibigat na pagsubok. Tumayo siya mula sa sofa, lumapit sa kanyang upuan at lumuhod sa matigas na sahig. Nagulat si Kael at tumingin sa kanya. Inilahad ni Amara ang kanyang mga kamay at kinuha ang kanyang malalaki at makalyong palad. Malamig ang mga ito. Sa kabila ng init mula sa chiminya, hindi ka na nag-iisa, Kael Ildefonso. Sabi niya ng mahina. Ngunit sa kanyang boses ay may isang hindi natitinag na bakal na katatagan na hindi niya inaasahan sa kanyang sarili. Tumingin siya diretso sa kanyang mga matang kulay abo na puno ng matagal ng sakit. Akala nila ay sinira ka nila, ngunit nagkamali sila. Mas sinigpitan niya ang hawak sa kanyang mga kamay. Ibabalik natin ang iyong pangalan. Ibabalik natin ang iyong buhay. At ang mga gumawa nito sa iyo ay mananagot sa lahat. Ipinapangako ko sa iyo. Tiningnan ni Kael ang babaeng nakaluhod sa harap niya, sa kanyang umiiyak, ngunit hindi ka panipaniwalang determinadong muka. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahaba, walang katapusang panahon, ang kanyang matagal ng panloob na tensyon ay nagsimulang bahagyang humupa. Hinarang nila ang lahat, ginang Amara, lahat ng mga bank account. Nanginginig at pumipiyok ang boses ng punong accountant sa telepono. Nagpadala ang BIR ng abiso ng isang hindi naka-schedule na audit at isang oras ang nakalipas ay tumawag ang mga supplier ng muebles. Hinihingi nila ang agarang pagbabayad ng mga utang kung hindi ay puputulin nila ang mga kontrata. Tahimik na pinindot ni Amara ang end call button. Ang telepono ay nahulog mula sa kanyang nanghihinang mga daliri at tumama sa sahig na gawa sa kahoy. Nakaupo siya sa madilim na kusina ng kanyang malaking bahay. Sa labas, humuhuni ang hangin ng Nobyembre at sa loob niya ay mabilis na lumalaki ang isang pakiramdam ng malalim na kawalan ng pag-asa. Hindi ito isang aksidente. Sa negosyo, walang mga pagkakataong ganito kalaki. Isang tao ang sadyang sistematiko at napakalupit na sumisira sa negosyo ng kanyang buong buhay. Ang mga salon na itinayo nila ni Rico mula sa simula na pinagpuyatan at pinag-ipunan ay nasa bingit na ngayon ng pagsasara. Mula umaga pa lang, walang tigil ang tawag ng mga nagpapautang, nagbabanta ng mga kaso at pag-embargo ng ari-arian. Itinakip ni Amara ang kanyang mukha sa mga kamay. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nanginginig. Pagod na siyang maging malakas. Pagod na sa pagpapakita ng matatag na mukha sa harap ng mga empleyado. Pagod na sa paglutas ng mga problema. Pagod na sa paggising na may iniisip kung paano makaligtas sa isa pang araw. Hindi na niya mapigilan ang naipong luha. Narinig sa pasilyo ang mahinang mga yabag. Pumasok si Kael sa kusina, pinupunasan ng kanyang mga kamay ng tuwalya. Nang makita ang kanyang nakayukong anyo sa dilim, hindi siya nagtanong ng mga walang kabuluhang tanong. Binuksan niya lamang ang isang maliwanag na ilaw sa ibabaw ng kalan. Nagpakulo ng tubig at lumapit sa mesa. Ang kanyang malakit mainit na palad ay dumapo sa kanyang balikat. Sa simpleng kilos na ito, mayroong labis na kalmado at tiyak na lakas na biglang tumigil sa pag-iyak ni Amara. Itinaas niya ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Nawawala na sa akin ang lahat, Kael. Sabi niya ng paos. May sumasakal sa negosyo ko. Hindi ko kakayanin. Wala akong may papasahod sa mga tao sa susunod na buwan. Umupo siya sa tapat niya. Inilalagay sa harap niya ang isang tasa ng matapang, mainit na tsaa. Inumin mo. Pantay ang kanyang boses. Pinapakalma siya. Ang negosyo ay mga mekanismo at numero lamang. Amara, maaari itong ayusin o gumawa ng bago. Hanggat buhay ka at malusog, wala ka pang talagang nawala. Hindi mo naiintindihan. Ito ay alaala ng aking asawa. Ito na lang ang natitira sa akin. Natitira ka sa iyong sarili. At ako. Tiningnan siya ni Kael ng diretso sa mata, hindi inaalis ang tingin. Malalampasan natin ito. Bukas, uupo tayo. Titingnan natin ang mga kontrata, ang mga parusa. Hahanapin ko ang mga kahinaan sa kanilang atake. Hindi ka nag-iisa. Naririnig mo ba ako? Hindi ka na nag-iisa? Humigop siya ng mainit na tsaa. Kumalat ang init sa kanyang lalamunan, bahagyang nagpapagaan ng tensyon. Sa tabi ng taong ito, na nakaranas ng pagkakanulo, gutom, at ganap na pagkawala ng sarili, ang kanyang mga problema sa pananalapi ay biglang tila malulutas. Ngayong gabi, nakatulog ng mahimbing si Amara. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo, nang hindi umiinom ng pampatulog, hindi niya alam kung gaano katagal ang lumipas nang isang matalas at nakakairitang amoy ang nagpagising sa kanya
na may kasamang ubo. Madilim sa silid, ngunit hindi ito ang karaniwang dilim ng gabi. Naging makapal at mabigat ang hangin. Kumakati ito sa lalamunan at mahapdi sa mata. Biglang umupo si Amara sa kama. Mula sa ilalim ng siwang ng pinto ng silid tulugan ay may makapal na usok na lumalabas. Sa ibaba, sa unang palapag, maririnig ang isang malakas na ugong na parang ingay ng malakas na hangin sa isang tubo at ang malinaw na pagputok ng sumisirang kahoy. Sunog. Tumakbo siya patungo sa pinto. Hinawakan ng metal na hawakan at agad na inalis ang kanyang kamay. Mainit ang metal. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Sa may pintuan ay nakatayo si Kael. Ang kanyang mukha ay puno na ng uling. Malakas siyang humihinga. "Baba!" sigaw niya. Hinahawakan ang kanyang pulso. Nasusunog ang bulwagan at ang hagdanan. Manatili kang malapit sa sahig. Ipinatong niya sa kanyang ulo ang isang malaking kumot na lana na kinuha mula sa kama at hinila siya. Sa pasilyo, ang usok ay isang solidong pader. Hindi makahinga. Ang init ay nagsusunog ng balat kahit sa makapal na tela. Mabilis nang kumalat ang apoy sa mga panel ng kahoy. Sa unang palapag, pinuputol ang daan patungo sa pangunahing pinto. Hindi bumaba si Kael sa pangunahing hagdanan. Hinila niya si Amara patungo sa likod bahay sa pamamagitan ng kusina. Tumakbo sila, nadadapa sa makapal na usok, nauubo. Sinipa ni Kael ang pinto ng kusina na naipit dahil sa init at lumabas sila sa malamig na hangin ng gabi. Bumagsak si Amara sa damo, naghahabol ng hininga sa malamig na hangin. Masakit huminga. Sa tabi niya, malakas na umuubo si Kael. Itinaas niya ang kanyang ulo. Mula sa mga bintana ng unang palapag ay may mga sakim na dila ng apoy na lumalabas. Malakas na nasusunog ang mansyon. At doon, isang nakakatakot na isipan ang tumagos kay Amara. Bigla siyang natakot, naaalala ang isang mahalagang detalye. Ang opisina, bulong niya. Sinusubukan tumayo. Nag-crack ang kanyang boses. "Kael, ang opisina ko." Lumingon siya sa kanya, pinupunasan ng uling sa kanyang mukha. "Amara, hindi na maliligtas ang bahay. Papunta na ang mga bumbero. Tumawag na ang seguridad. Nandoon ang vault." Kumapit siya sa kanyang manggas. May matinding takot sa kanyang mga mata. Hindi lang mga dokumento ng salon ang nandoon. Nandoon ang litrato ni Rico. Nandoon ang nag-iisang album ng mga larawan ni Dante. Ang buong buhay ko ay nandoon. Sinubukan niyang humakbang patungo sa nasusunog na bahay. Ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Kael. "Bitawan mo ako!" sigaw niya, nagpupumiglas. "Ito na lang ang mayroon ako. Bitawan mo ako. Manatili ka dito." Sigaw niya nang napakalakas na napahinto siya. Tinulak siya ni Kael palayo sa init. Lumingalinga siya. Sa tabi ng hagdanan ay may isang lumang bariles para sa pagkolekta ng tubig ulan. Ngayon ay kalahating puno ng yelo at ulan. Hinablot niya ang kumot mula kay Amara. Inihagis ito sa bariles. Mabilis na idiniin upang masipsip ng telang tubig at yelo. "Kael, hindi!" Biglang naintindihan ni Amara ang kanyang ginagawa. "Huwag, mamamatay ka." Hindi siya nakinig. Ipinatong niya ang mabigat at basang kumot sa kanyang ulo at balikat. Lumingon at sumugod pabalik sa umuugong at nag-aapoy na pintuan. "Kael!" Ang kanyang sigaw ay nalunod sa tunog ng mga nababasag na bintana. Ang mga segundo ay tila naging kawalang hanggan. Nakaluhod si Amara sa damo, hindi nararamdaman ang lamig na sumusunog sa kanyang mga paa. Nakatingin siya sa pintuan, kung saan ngayon ay may makapal na itim na usok at mga kislap na lumalabas. Mayroong isang bagay na bumagsak sa loob na may malakas na kalabog. Marahil ay bumigay na ang mga suporta ng pangunahing hagdanan. Nanigas siya sa takot para sa kanya. Naintindihan niya na sa mismong harap niya, isinasapanganib ng isang tao ang kanyang buhay para sa isang tumpok ng mga lumang larawan, para sa kanyang mga alaala. "Diyos ko, tulungan mo siya." Bulong niya. Nanginginig ang mga labi. "Pakiusap." Mula sa makapal na usok, isang madilim na anyo ang lumabas. Halos bumagsak si Kael mula sa hagdanan papunta sa damo. Ang kumot sa kanya ay umuusok. May mga bahaging sunog na. Lumuhod siya, nanginginig sa isang nakakatakot na ubo. Sumugod si Amara sa kanya. Ang mukha ni Kael ay itim sa uling. Ang kanyang kilay at buhok sa harap ay sunog. Hirap at may sipol siyang humihinga. Isang kamay niya ay nakasandal sa damo, habang ang isa ay mahigpit na yapos sa dibdib ang mabigat na album ng pamilya
at isang maliit na frame na may larawan ni Rico. Ang balat sa kanyang mga kamay ay pula, may mga paltos mula sa paso. Itinaas niya ang kanyang mga mata kay Amara. Sinubukang magsalita, ngunit isang paos na tunog lamang ang lumabas sa kanyang lalamunan. Huminga ng malalim si Kael, sinubukan tumayo, ngunit biglang pumikit ang kanyang mga mata. Bumagsak siya ng padapa sa damo, nabitawan ng mga nailigtas na gamit. KL, sumugod si Amara sa kanya. Ibinabaliktad ang kanyang mabigat na katawan. Kael, imulat mo ang iyong mga mata. Tulong sino man. Sa di kalayuan, sa wakas ay narinig ang sirena ng mga bombero at ambulansya. Ang matalas na ilaw ng fluorescent lamp ay masakit sa mata. Ang pasilyo ng ospital ay amoy klorin at gamot. Ang partikular na amoy na ito ay palaging nauugnay kay Amara sa kapahamakan. 5 taon na ang nakalilipas. Nakaupo siya sa ganito ring pasilyo, naghihintay ng balita tungkol sa kanyang asawa. Noon, naging masama ang balita. Agad na kinuha ng mga doktor si Kael. Ang paramedic sa ambulansya na sumuri sa kanya ay seryoso. Ang mga paso sa kanyang mga kamay at likod ay malubha, ngunit hindi iyon ang nakakatakot. Mabilis na bumababa ang presyon ni Kael. Maputla siyang parang papel, at ang kanyang kalagayan ay mabilis na lumalala. Naglalakad si Amara pabalik-balik sa malamig na sahig sa harap ng mga pinto ng emergency room. Nakasuot siya ng damit na pang sports na ipinahiram sa kanya ng mga nurse at mga tsinelas ng ospital. Ang nailigtas na larawan ng kanyang asawa at ang nasunog na album ay nakalatag sa isang bench. Hindi niya man lang tiningnan ang mga ito. Lahat ng kanyang iniisip ay naroon sa likod ng puting nakasarang pinto. Huminto siya, idinikit ang kanyang mainit na noo sa malamig na pader at ipinikit ang kanyang mga mata. Diyos ko, bulong niya. Nilulunok ang mapait na luha na dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagiiwan ng mga bakas sa hindi pa ganap na nahugasang uling. Huwag mo siyang kunin. Naririnig mo ba? Huwag lang siya. Ibibigay ko lahat. Hayaan nilang kunin ang mga salon. Hayaan nilang masunog ang bahay. Basta't mabuhay siya. Kael, pakiusap. Ipagluluto kita ng sinigang araw-araw. Kakayanin natin ang lahat. Naririnig mo? Itatayo ko ulit ang bahay. Magagawa natin ang lahat. Huminga ka lang. Huwag mo akong iwanang mag-isa. Huwag lang ulit. Lumipas ang 1 oras pagkatapos ay isa pa. Ang katahimikan ng pasilyo ay parang pumipigas sa kanyang mga tainga. Hindi na makalakad si Amara. Nakaupo siya sa bench. Magkakapit ang mga kamay nang napakahigpit na namanhid ang kanyang mga daliri. Sa wakas, bahagyang bumukas ang mabigat na pinto ng emergency room. Lumabas sa pasilyo ang isang siruhano. Mga 60 taong gulang na siya. Ang kanyang puting buhok ay nakatago sa ilalim ng isang medical cap. Inalis niya ang kanyang maskara, inilalantad ang isang pagod, puno ng malalalim na kulubot na mukha. Tumayo si Amara. Hindi makapagtatanong. Tumingin lang siya sa kanya na may nagmamakaawang tingin. Bumuntong hininga ang doktor at hinimas ang kanyang ilong. Asawa po ba ninyo? Tanong niya ng paos. Opo, sagot niya nang hindi nag-iisip. Sa ngayon, ito ang tanging katotohanan. Malubha ang kalagayan, ngunit stable. Ginamot na namin ang mga second-degree burns, ngunit hindi iyon ang problema at hindi rin ang carbon monoxide. Nagkaroon ng perforated stomach ulcer ang inyong asawa. Nagkaroon ng matinding internal bleeding at panandali ang paghinto ng puso sa operating table. Napasinghap si Amara at sumandal sa pader upang hindi matumba. Matinding stress, pisikal na pagod sa panahon ng sunog. Ngunit higit sa lahat, ang katawan niya ay sobrang pagod. Patuloy ng siruhano, maingat na nakatingin sa kanya. Ang ganitong pinsala sa tiyan ay nangyayari sa mga taong nagugutom ng ilang buwan. Halos hindi namin naagapan ng pagdurugo. Mabubuhay. Mabubuhay po ba siya? Halos hindi marinig na sabi ni Amara. Bahagyang lumambot ang mukha ng matandang doktor. Tumango siya. Nailigtas namin siya. Malakas ang kanyang katawan. Mahina ang puso dahil sa pagkahapo. Ngunit napakalaki ng kanyang kagustuhang mabuhay. Mabubuhay siya. Isang araw namin siyang ilalagay sa ICU. Pagkatapos ay ililipat sa isang regular na silid. Hindi pa siya maaaring bisitahin ngayon. Umuwi na kayo, matulog. Hindi sinabi ni Amara na wala na siyang bahay. Dahan-dahan siyang dumaustos pababa sa makinis na pader hanggang sa mapaupo siya. Tinakpan ng kanyang mukha ng mga kamay at tumagulgol. Ito ay mga luha ng tunay na kaginhawahan. Ang taong sumuong sa apoy para sa kanya ay nanatiling buhay. At ngayon, alam na niya sigurado,
Hindi siya aatras sa anumang bagay upang ibalik sa kanya kung ano ang kinuha sa kanya. Si Attorney Mateo, matandang kaibigan at personal na abogado ni Rico, ay malungkot na naupo sa leather na silya at inilagay sa mesa ang isang manipis na plastic na folder. Halos isang buwan na ang lumipas mula noong gabi ng sunog. Ang mga paso ni Kael ay naghilom na at ang mahigpit na dieta sa ospital at mga gamot ay nag-alis ng matinding kirot ng ulcer. Sobra siyang pumayat, lalong tumulis ang kanyang mga panga. Ngunit sa kanyang mga kilos ay bumalik ang matatag na lakas ng isang lalaki. Nakaupo si Amara sa tabi niya sa opisina ng abogado. Wala na ang nasunog na mansyon, pansamantala silang umupa ng isang maliit na apartment sa labas ng lungsod. Kung walang papel, ang isang tao ay anino lamang. Pinagsalikop ni Attorney Mateo ang kanyang mga daliri sa tiyan, nakatingin kay Kael. Malinis ang trabaho ng iyong dating asawa. Opisyal, si Kael De Leon ay nagbenta ng lahat ng ari-arian, nag-check out at lumipad sa ibang bansa. Ngunit hindi nila isinaalang-alang ang isang detalye sa mga medical archive. Binuksan ng abogado ang folder at itinulak ito sa mesa. Ginamit ko ang aking mga dating koneksyon. Nahanap namin ang iyong dental record sa isang pribadong klinika. Kumuha kami ng mga bagong panoramic x-ray ng iyong panga at sinimulan ng proseso ng pagpapatunay ng pagkakakilanlan sa pamamagitan ng isang mapagkakatiwalaang hukom. Siyempre, kinailangan kong kausapin ang ilang mga dating may utang sa iyong yumaong asawa, Amara, ngunit tapos na ang lahat. Inabot ni Kael ang kamay at kinuhang dokumento mula sa mesa. Isang ordinaryong, bagong passport ng isang mamamayang Pilipino na may kanyang bagong larawan at lumang tunay na pangalan. Nakita ni Amara kung paano nanigas ang mga kalamnan sa kanyang leeg. Matagal siyang nakatingin sa pulang pabalat na parang tinitimbang sa kanyang kamay ang buhay na bumalik sa kanya. Salamat, Attorney Mateo. Pantay ang boses ni Kael, ngunit napakahina. Ngayon, kailangan kong bisitahin ang aking mga magulang. Ang isang lumang limang palapag na gusali sa labas ng lungsod ay sumalubong sa kanila ng mga nagbabalat na pintura sa mga pader ng pasilyo at amoy ng basang plaster. Umakyat si Kael sa mga gasgas na hagdan ng semento papunta sa ikatlong palapag. Sumusunod si Amara sa kanya. Ramdam niya kung gaano siya tensiyonado. Isang pamilyar na berdeng pinto. Pinindot ni Kael ang doorbell. Sa likod ng pinto, narinig ang mabibigat na yabag. Umikot ang kandado at lumitaw sa pintuan ng isang malaki, hindi ahit na lalaki na nakasuot ng luma at maluwag na t-shirt. Anong kailangan nyo? Tanong niya. Tinitingnan ng mga bisita na may pagkadismaya. Nandito ba nakatira ang mga De Leon? Tanong ni Kael. Kumunot ang noon ng lalaki, nginunguya ang isang posporo. Anong De Leon? Walang ganoon dito. Binili namin itong unit mahigit 1 taon na ang nakalipas. Kanino? Humakbang si Kael at sa kanyang tono ay may bakal. Nakatigasan na ang may-ari ng apartment ay biglang umatras sa isang babae. Blondina, mukhang mayaman. Dumating sakay ng mamahaling kotse, nagbebenta sa ilalim ng isang power of attorney. Sabi niya, namatay na ang mga matatanda at ang anak ay nasa ibang bansa. Tapos na ang mga tanong. Sinara ng lalaki ang pinto ng malakas. Ang malakas na tunog ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nanigas si Kael. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Ang mga salitang namatay na ang mga matatanda ay nag-iwan ng mabigat na katahimikan. Lumapit si Amara mula sa likuran at hinawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Malamig na parang yelo ang kanyang mga daliri. Halika, mahinang sabi niya. Magtanong tayo sa mga kapitbahay. Tumawag sila sa kabilang pinto. Narinig ang pagkaladkad ng tsinelas. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa siwang, isang kulubot na mukha na may salamin ang lumitaw. Si Aling Nora, isang kapitbahay na nakatira doon mula pa noong bata pa si Kael. Napakunot noo ang matanda, tinititigan ang mukha ng matangkad na lalaki. Bigla siyang napasinghap, nahulog ang kadena ng pinto. Bumukas ang pinto. Kael, nanginginig ang kanyang boses. Nauuwi sa pag-iyak. Inabot ng kanyang mga kamay na may edad na ang kanyang mukha. Buhay ka, Diyos ko, buhay ka. Nagantanda siya. Ang mga luha ay agad na bumaha sa kanyang salamin. Humakbang si Kael. Niyakap ang payat na matanda. Nakaupo sila sa masikip na kusina, amoy gamot at lumang papel. Si Aling Nora ay nagsali ng tsaa na may nanginginig na mga kamay. Patuloy na pinupunasan ng kanyang mukha sa dulo ng kanyang kupas na damit. Hinihintay ka ng mga magulang mo, anak.
sabi niya. Bawat salita niya ay nagdudulot ng matinding sakit sa kaluluwa ni Kael. Yung bruhang iyon, ang asawa mo, dumating na may mga papel. Ikinuwento sa lahat ng kapitbahay na ibinenta mo ang iyong negosyo at lumipat sa Espanya at iniwan ang iyong mga magulang. Ngunit ang tatay mo, hindi naniwala, sinigawan siya sa hagdanan. Sinabing, hindi iiwan ni Kael ang kanyang mga pinagmulan. Hindi ganoon ang kanyang lahi. Napahikbi ang matanda, inaayos ang kanyang salamin. Nagkasakit siya pagkatapos noon, hindi kinaya ng puso. 3 buwan lang, inilibing namin ang iyong ama. Nakatayo si Kael nang walang kibo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa isang punto sa lumang mantel ng mesa. At si nanay, halos hindi marinig niyang sabi, "Naku, kaawa-awa." Umiling si Aling Nora, pinupunasan ng mga bagong luha. Gabi-gabi siyang nakaupo sa bintana. Naglalagay ng isang maliit na upuan, nakatingin sa daan sa labas at nagniniting. Bumili siya ng kulay abong lana. "Maganda, giniting niya ang scarf na ito para sa iyo at umiiyak." Sabi niya sa akin, "Si Kael ko, siguradong babalik at malamig na ngayon, magkakasakit siya ng walang scarf." Naging sobrang tahimik sa kusina. Tinitingnan ni Amara ang profile ni Kael. Nanigas ang kanyang mukha. Humihinga siya sa ilong. Sinusubukang pigilan ang sakit na gustong lumabas. Hindi niya natapos iyon. Tumayo ang matanda. Lumapit sa isang lumang aparador at binuksan ang isang drawer. Bumalik siya at inilagay sa mesa sa harap ni Kael ang isang maayos na nakatuping makapal na kulay abong scarf. Mula sa hindi pa tapos na dulo ay nakalabas pa rin ang 2 kahoy na sinulid kung saan nakasalalay ang isang hindi pa tapos na tahi. Ang isang bola ng lana ay nasa tabi nito. Ganyan, hawak ang bola ng lana, natulog siyang magpakailanman sa kanyang upuan sa tabi ng bintana. Heart failure, sabi ng mga doktor. Pero alam ko, namatay siya sa kalungkutan. Kinain siya ng kalungkutan. Dahan-dahan, na parang takot masunog, iniabot ni Kael ang kanyang malalaking kamay sa kulay abong lana. Kinuha niya ang scarf. Ang magaspang na sinulid ay amoy lumang bahay, alikabok at isang bagay na hindi mailarawan ngunit pamilyar. Ang amoy ng mga kamay ng ina, ang sakit na pinigilan niya ng maraming buwan, sinusubukang mabuhay sa sementadong sahig. Ang sakit mula sa pagkakanulo ng asawa at pagkawala ng lahat ng mayroon siya ay sumambulat. Ang malakit malakas na lalaki na hindi nasira ng matinding pagsubok at gutom ay nasira sa paghawak sa isang hindi pa tapos na tahi ng lana. Isubsob niya ang kanyang mukha sa kulay abong scarf. Ang kanyang malapad na balikat ay nanginginig. Dahan-dahan siyang dumulas mula sa upuan. Lumuhod sa sahig ng kusina ng matanda. Mula sa kanyang dibdib ay lumabas ang isang paos. Nakakatakot, nakakapunit ng ugat na sigaw ng lalaki na naging mabibigat at malalim na pag-iyak. "Patawarin mo ako, inay." Ikbi niya sa lana. "Patawarin mo ako." Lumuhod si Amara sa tabi niya. Hindi siya nagsabi ng mga walang kabuluhang salita ng aliw. Niyakap niya lamang ang kanyang nanginginig na balikat. Idinikit ang kanyang pisngi sa kanyang likod at umiyak kasama niya, hinahati ang hindi matiis na bigat. Noong gabing iyon sa kanilang inuupahang apartment, matagal na nakaupo si Kael sa kusina ng mag-isa, nakatingin sa madilim na bintana. Ang kulay abong scarf ay nakalatag sa mesa sa harap niya. Kinabukasan, nang lumabas si Amara, agad niyang napansin ang pagbabago. Sa kanyang mga matang kulay abo, wala ng sakit. Wala ng pagkalito ng isang taong nawala ng alaala. Wala ng takot ng isang biktima. Tinuyo ng mga luha ang lahat ng hindi kailangan. Nag-iwan lamang ng isang malamig, kalkuladong determinasyon. "Tawagan mo si Atty. Mateo," sabi niya sa isang pantay at may awtoridad na tono. Kung saan sa unang pagkakataon ay narinig ang boses ng isang general director ng isang malaking kumpanya. Oras na para itigil ang pagtatago. Ang pulong ay tinakda sa isang neutral na teritoryo, sa isang hindi kapansin-pansing opisina, sa labas ng lungsod. Dinala ng abogado ang isang lalaki na mga 40 taong gulang na nakasuot ng gusot na sibilyang damit at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Major Cruz ng CIDG, pagpapakilala ng investigador. Mahigpit na kinakamayan si Kael. "Ipinakilala na ako ni Atty. Mateo sa kaso. Sasabihin ko ng diretsyo, De Leon. 3 taon ko nang iniimbestigahan si Ramon Vergara. Marami akong materyales laban sa kanya. Mga peking kumpanya, kickback, pananakot sa mga kakumpetensya. Ngunit lahat ng to ay circumstantial evidence. Ang mga abogado ni Vergara
ay nagwawasak ng mga ganitong kaso bago pa man umabot sa korte. Kailangan ko ng isang saksi, isang taong makakapagpatunay sa kanyang mga panloloko ng personal. Umupo si Major Cruz sa mesa at kinuha ang isang voice recorder. Hindi niya ako nasira. Tumingin si Kael sa investigador nang may mabigat, hindi kumukurap na tingin. Kung hindi ako nakaupo dito. I-on mo ang recorder, Major. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, kasama mga pangalan, mga scheme ng money laundering, mga address ng mga notaryo, at ang eksaktong lokasyon ng baryo kung saan nila itinatago ang mga tao. Nakaupo si Amara sa isang sulok ng opisina at nakikinig habang sistematiko, malinaw, at malamig na inilalantad ni Kael ang krimen ng kanyang mga kaaway. Naaalala niya ang lahat. Sa wakas, umusad ang kaso. Ang pagsisiyasat, na matagal nang hindi masimulan, ay mabilis nang umuunlad. Nagtrabaho si Major Cruz ng walang tigil, halos hindi lumalabas ng opisina. Ang testimonya ni Kael ang naging nawawalang piraso na nag-ugnay sa mga hiwa-hiwalay na insidente sa isang malaking kaso ng hostile takeover. Pagkalipas ng 3 araw, ipinatawag ni Major Cruz si Kael at ang abogado. Sa kanyang mesa ay isang bukas na laptop. Tingnan ninyo, iniharap ng investigador ang screen. Sa isang malabong video mula sa mga security camera ng isang notaryo, isang lalaking kamukha ni Kael ang pumipirma ng isang general power of attorney. Nagtrabaho sila ng magaspang, kumuha ng isang aktor, naghanap ng kamukha, nagsuot ng coat na may mataas na kwelyo. Ang notaryo, syempre, ay kasabwat, ngunit tingnan ninyo ang kaliwang kamay. Wala kang tattoo sa pulso, ngunit sa artist na ito ay may nakalitaw na dulo ng isang tattoo ng militar mula sa ilalim ng manggas. Sinara ni Major Cruz ang laptop at uminom ng malamig na kape mula sa isang plastik na tasa. Sinuri namin ang daloy ng pera. Sa araw ng iyong peking pag-alis sa ibang bansa, malalaking halaga ang inilipat mula sa mga account ng Tibay Construct patungo sa mga offshore account sa Cyprus. Ang mga pirma ay digital. Ang authorization ay nagmula sa mga IP address ng kumpanya ni Vergara. Ngunit ang pinakamahalaga, nahuli namin ang 2 gwardiya na nagkulong sa iyo sa bodega. Dahan-dahang itinaas ni Kael ang kanyang mga mata sa investigador. Sinubukan nilang magkaila. Mapait nang ngumiti si Major Cruz. Ngunit nang ilagay ko sa harap nila ang artikulo tungkol sa kidnapping, kumanta sila. Isinuko si Ramon kasama ang lahat ng detalye. Itinuro kung sino ang nag-utos, sino ang nagbayad ng cash. Ang ebidensya ngayon ay sapat na para sa 10 sentensya. Sa gabing iyon, pagbalik sa kanilang pansamantalang inuupahang apartment, natagpuan ni Kael si Amara sa kusina. Nakaupo siya sa bintana, nakatingin sa mga malabong ilaw. Sa mesa sa harap niya ay may mga opisyal na dokumento na may mga selyo. Inalis ni Kael ang kanyang jacket at lumapit. Maputla ang mukha ni Amara. May malalalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi siya umiiyak. Tanging isang malalim at walang pag-asang pagod ang mababakas sa kanya. Ng isang taong matagal nang lumalaban at sa wakas ay sumuko na. Dumating ng opisyal na abiso. Pantay ang kanyang boses, walang emosyon. Sisimulan na ng bangko ang proseso ng pagkalugi. Ang aking mga account ay tuluyan ng na-freeze. Bukas, darating sila upang ilista ang mga natitirang ari-arian sa nasunog na mansyon. Ang mga salon ay nasa ilalim na ng external management. Nawala na sa akin ang lahat, Kael. Wala na akong natitira. Kinuha ni Kael ang mga papel mula sa mesa. Mabilis na tiningnan at isinantabi. Lumapit siya sa kanya. Marahang hinawakan ng kanyang mga balikat at pinatayo siya. Isubsob niya ang kanyang noo sa kanyang dibdib. Niyakap siya ng mahigpit ni Kael. Nararamdaman ang panginginig ng kanyang likod. Ang bahay ay mga brick at kahoy lamang. Amara, sabi niya ng mahina ngunit matatag. Ang mga salon ay konkreto at mga signboard lamang. Kinuha nila ang mga bagay, ngunit hindi nila tayo kinuha. Ang mahalaga ay buhay tayo, humihinga tayo. Itinaas niya ang kanyang muka, pinipilit siyang tumingin sa kanyang mga mata. Ang iba ay ibabalik ko. Ipinapangako ko sa iyo. Ang banquet hall sa itaas na palapag ng Monolith Business Center ay kumikinang sa karangyaan. Ang mabibigat na kristal na chandelier ay sumasalamin sa mga panoramic na bintana kung saan makikita ang gabi sa syudad. Ang mga waiter na nakaputing guwantes ay tahimik na naghahatid ng champagne sa mga pilak na tray. Ngayon, narito ang lahat ng elit ng negosyo ng lungsod, mga opisyal mula sa administrasyon at malalaking kontratista.
Ipinagdiriwang ni Ramon Vergara ang pagsasanib ng mga kumpanya, ang tuluyang pag-angkin sa mga ari-arian ng Tibay Construct. Si Ramon, na nakasuot ng isang pasadyang tuksedo, ay nakatayo sa gitna ng buluwagan, tumatanggap ng mga pagbati. Malakas siyang tumatawa, tinatapik ang mga kasosyo sa balikat, at pakiramdam niya ay siya ang ganap na hari ng buhay. Sa tabi niya ay si Celeste. Nakasuot siya ng isang hapit na emerald green na damit na nagpapakita ng kanyang mga balikat. Sa leeg niya ay kumikinang ang isang mabigat na diamanteng kuwintas. Regalo ni Ramon para sa matagumpay na operasyon sa mga dokumento ng kanyang dating asawa. Mukha siyang perpekto. Ang buhok ay perpektong nakaayos, perpektong make-up, isang tiwala at medyo mapagmataas na tingin ng isang babaeng nanalo sa malaking premyo. May isa sa mga kasosyo na tumapik sa isang kristal na baso gamit ang tinidor na nananawagan ng katahimikan. Tumahimik ang bulwagan. Ipinasa ni Ramon ang mikropono kay Celeste na may mapagmataas na ngiti. Lumakad siya ng bahagya. Tinitingnan ng tahimik na bulwagan. Mga mahal na kaibigan, mga kasosyo. Simula niya sa isang malambing na boses. Ngayon ay isang espesyal na gabi. Matagal naming tinahak ang landas na ito. Ang pagsasanib ng aming mga kumpanya ay hindi lamang isang tagumpay sa pananalapi. Ito ay resulta ng napakalaking pagsisikap, katapatan sa mga kasosyo, at kakayahang gumawa ng mga matapang na desisyon. Eleganteng itinaas niya ang kanyang baso ng champagne. Sabi nila, ang negosyo ay hindi para sa mahihina. Totoo iyon. Pinatunayan namin na marunong kaming magtayo ng hinaharap na nakasalalay sa katapatan sa aming gawain. Itinataas ko ang basong ito para sa kaunlaran ng Monolith at para sa ating lahat. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang malalaking pinto ng banquet hall ay biglang bumukas nang may nakakabinging ingay tumama sa mga pader. Ang tunog ng mabibigat na bota ng militar ay sumira sa katahimikan. Pumasok sa bulwagan ang mga taong nakaitim na tactical gear. Ang mga baril sa kanilang mga kamay ay hindi nag-iwan ng duda sa kaseryosohan ng nangyayari. Lahat manatili sa kanilang pwesto. Isang matigas na boses ang pumutol sa musikang nagsisimula ng tumugtog. Nanigas ang mga waiter. Ang mga tray ay bumagsak sa marmol na sahig. Ang mga negosyante sa mamahaling kasuotan ay takot na umatras sa mga pader. Sa likod ng mga pulis, pumasok si Major Cruz. Nakasuot siya ng sibilyan, ngunit kumikilos ng may malamig na kumpiyansa. Sadyang nagtungo ang Major sa gitna ng bulwagan, diretso sa nanigas na si Ramon, na mula ang mukha ni Vergara. Sinubukan niyang magkunwari. Anong klaseng palabas ito? Sigaw niya. Humahakbang patungo sa imbestigador. Alam niyo ba kung saan kayo pumasok? Tatawagan ko ang aking abogado ngayon din. Huminto si Major Cruz isang metro mula sa kanya. Kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang nakatuping papel. Tawagan niyo ang inyong abogado, Ginoong Vergara. Binigkas ng Major ang bawat salita para marinig ng buong bulwagan. Kayo ay inaaresto. Kayo ay kinasuhan ng kidnapping, extortion sa napakalaking halaga, pamemeke ng mga dokumento, at pag-oorganisa ng isang hostile takeover. Anong kalokohan to? Sinubukan ni Ramon na itulak ang pulis. Anong kidnapping? Bahagyang tumango si Major Cruz. Agad na ipinilipit ng dalawang pulis ang mga kamay ni Vergara sa likod niya. Ang hari ng gabi ay pinadapa sa sahig at pinusasan. Napasinghap ang bulwagan. Ang mga opisyal at kasosyo, na ilang minuto lang ang nakalipas ay nagiinuman para sa kalusugan ni Ramon, ay takot nang tumalikod. Itinatago ang kanilang mga mata at sinusubukang magtago. Walang gustong mapalapit sa isang taong may ganitong problema. Namutla si Celeste. Nahulog ang baso mula sa kanyang nangihinang mga daliri at nabasag sa kanyang paanan. Nag-aalalang lumingalinga siya, naghahanap ng suporta sa mga kakilala. Ngunit ang mga taong kani-kanina lang ay kausap niya ng may kabaitan, ay lumalayo sa kanya ng may pagkasuklam, bumubuo ng isang walang laman na bilog sa paligid niya. Kinakabahang napalunok siya. Sinusubukang kontrolin ang sarili. Magkunwaring ito ay isang malaking pagkakamali at biglang naghiwalay ang mga tao sa pasukan. Sa nabuong espasyo, dahan-dahang pumasok si Kael. Nakasuot siya ng isang simple ngunit perpektong akma na madilim na kasuotan. Malinis na ahit ang muka, tuwid na likod, isang tiwala na tindig. Hindi siya kamukha ng pagod at maruming bilanggo na nakita ni Celeste sa bodega, 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Sa harap niya ay ang tunay na tagapagtatag ng Tibay Construct, 1 taong nagbalik ng kanyang pangalan.
Lumapit si Kael. Ang kanyang mga matang kulay abo ay tumingin sa kanyang dating asawa nang may nagyayelong mahigpit na tingin kung saan wala nang anumang bakas ng dating pagmamahal. Naintindihan ni Celeste ang lahat sa isang segundo. Gumuho ang mga ilusyon. Naintindihan niya kung kaninong testimonya ang nasa folder ni Major Cruz at kung sino ang nagpadala ng mga pulis. Ang realisasyon na tapos na ang kanyang mayamang buhay ay tumama sa kanya ng napakalakas. Hindi niya kinaya. Nakalimutan ng kanyang katayuan. Ang mamahaling diamante at emerald na damit, mahina siyang napahikbi at lumuhod sa maruming marmol na sahig sa harap ng dose-dose ng mga saksi. Gumapang siya patungo kay Kael. Ang laylayan ng kanyang magarbong damit ay kumukuha ng dumi at mga bubog. Inilahad niya ang kanyang nanginginig na mga kamay na may perpektong manicure at kumapit sa tela ng kanyang pantalon. Kael, humiyok ang kanyang boses. Itinaas niya sa kanyang mukha na basang-basa ng luha kung saan kumalat ang mamahaling makeup. Kael, ito ay isang pagkakamali. Nagsisinungaling sila. Si Ramon ang may gawa ng lahat. Naririnig mo ba? Pinagbantaan niya ako. Pinilit niya akong pumunta doon sa'yo. Natakot ako para sa aking buhay. Ikaw lang ang palagi kong minahal. Kael, iligtas mo ko. Sabihin mo sa kanila. Hindi nagbago ang mukha ni Kael. Tiningnan niyang babaeng nakaluhod sa kanyang paanan at hindi nakaramdam ng saya o awa, tanging malalim na pagkasuklam. Maingat ngunit malakas niyang hinila ang kanyang binti. Pinalaya ang tela mula sa kanyang mga daliri. Nawala ng balanse si Celeste at napaupo sa sahig. Tiningnan siya ni Kael mula sa itaas. Sa malaking bulwagan, isang nakakabinging katahimikan ang namayani na maririnig ang hininga ng mga tao. Nakalimutan mo na bang sarili mong mga salita, Celeste? Sabi niya sa isang pantay at walang awang tono para marinig ng lahat sa bulwagan. Walang personalan, negosyo lang. Tumalikod siya, hindi na muling tumingin sa kanya. Dalhin niyo na sila. Maikling utos ni Major Cruz sa kanyang mga tauhan. Tinulungan siyang tumayo ng isang pulis at pinusasan siya. Hindi na siya sumisigaw. Nanginginig siya. Sumunod siya sa mga pulis. Sa ilalim ng mga flash ng kamera ng mga reporter at nakasisilaw na ilaw ng mga chandelier, sina Ramon at Celeste inilabas mula sa bulwagan. Tapos na ang salo-salo. 2 mahaba at nakakapagod na buwan ang lumipas. Ang paglilitis kay Vergara ay umuusad, nagbubunyag ng mas maraming mga scheme ng korupsyon at mga offshore account. Hanggang sa matapos ang investigasyon, ang lahat ng ari-arian at pondo ni Kael ay nanatiling naka-freeze. Ang sistema ng hustisya ay gumagana ng hindi maiiwasan, ngunit mabagal at ang oras ni Amara ay mabilis na nauubos. Ang Disyembre ay naging sobrang lamig. Nakaupo siya sa kanilang maliit na inuupahang apartment sa labas ng lungsod. Dahil sa malalaking utang sa utilities, matagal nang pinutol ang kuryente at pag-init. Ang masisikip na silid ngayon ay parang mga kuwebang yelo, kung saan bawat tunog ay umuugong. Bukas ng umaga, matatapos na ang kanyang upa at dapat siyang paalisin ng may-ari. Nakaupo siya sa mga nakaimpaking maleta sa pasukan. Nakasuot siya ng isang winter coat at sa ibabaw ng kanyang balikat ay isang lumat kupas na kumot. Sa kanyang nanlalamig na mga kamay, hawak niya ang isang murang plastik na tasa na may tsaa na tinimpla sa bahagyang maligamgam na tubig. Malamig ang plastik, ngunit mekanikal siyang umiinom ng maliliit na lagok para lang may gawin sa nakakabinging katahimikan. Wala na siyang kahit isang sentimo. Sa kanyang pitaka, barya na lang para sa bus. Kahapon ginawa niya ang kanyang huling pagbisita sa lungsod. Pumasok si Amara sa isang sanglaan. Inalis sa kanyang daliri ang isang mabigat na gintong singsing na may malaking brilyante. Ang tanging mahalagang bagay na natira. Isang alaala ng kanyang asawang si Rico na suot niya noong gabing iyon at inilagay ito sa salamin sa harap ng taga-suri. Pagkatanggap ng pera, hindi siya pumunta sa grocery store. Pumunta siya sa paggawaan ng pananahi ng kanyang dating salon. Doon, ipinamahagi niya ang pera sa mga puting sobre sa kanyang mga simpleng empleyado, mga mananahi, mga cutter, mga tindera. Ito ay kanilang separation pay. Maligayang Pasko sa inyo, mga kababaihan, sabi niya noon, nakatingin sa kanilang mga naguguluhang mukha. Ang pinakamatandang mananahi, si Olia, na naiintindihan na ibinibigay ng kanilang amo ang kanyang huli, ay umiyak at niyakap siya. Hindi kaya ni Amara na hindi ito gawin. Ang iwanan ang mga simpleng tao na walang pera bago ang bagong taon ay nangangahulugan ng pagtataksil sa kanyang sarili, pagtataksil sa alaala ng kanyang asawa. Ngayon,
Nakaupo sa malamig na apartment. Sobrang takot niya sa araw ng bukas, sa ganap na kawalan ng katiyakan, ngunit sa kanyang kalooban, nakakagulat na tahimik. Malinis ang kanyang konsensya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nakikinig sa hangin na humahampas sa mga bintana. Biglang pinunit ng malalakas na ilaw ng sasakyan ng kadiliman. Naglaro ang mga dilaw na kislap sa pader. Nagulat si Amara. Narinig ang isang mabigat, tiyak na tunog ng sasakyan. Hindi isa, kundi ilan. Dahan-dahan siyang tumayo. Inilapag ang plastik na tasa sa bintana at lumapit. Sa harap ng apartment, isang convoy ng 3 itim, kumikinang na luxury SUV ang huminto. Bumukas ang pinto ng unang sasakyan. Sa liwanag ng poste sa kalye, nakita ni Amara ang isang lalaki. Nakasuot siya ng isang perpektong kasuotan na madilim na abong cashmere coat at mamahaling suit. Naglakad siya ng may tiwala at autoridad patungo sa pasukan. Napigil ni Amara ang kanyang hininga. Si Kael ito, ngunit hindi ang pagod na tao na may sakit sa mga mata at hindi ang mahigpit na tagapaghiganti sa opisina ng investigador. Sa kanyang pintuan ay isang tunay na hari ng buhay, isang taong ibinalik ng korte ang kanyang pangalan, katayuan at imperyo. Bumukas ang manipis na pinto. Pumasok si Kael sa masikip na pasukan. Agad na pinupuno ang buong espasyo. Amoy malamig na hangin at mamahaling tabako siya. Huminto siya sa harap ni Amara. Tiningnan ang kanyang maputla at pagod na mukha ang lumang kumot na kanyang ibinalot sa sarili. Dumaos-dos ang kanyang tingin sa bintana kung saan nakatayo ang isang kaawa-awang plastik na tasa na may hindi pa naubos na tsaa. Lumapit si Kael. Marahang kinuha ang tasa mula sa kanyang nanlalamig na mga kamay at isinantabi. Kunin mo na ang mga maleta, Amara. Ang kanyang boses ay mababa, malalim, at ganap na tiwala. Naguguluhang kumurap si Amara. Hindi maintindihan ang sinabi. Bukas ng umaga matatapos na ang renta. Wala akong mapupuntahan, Kael. Bulong niya. Mayroon kang mapupuntahan. Kinuha niya ang kanyang mga kamay na parang yelo. Pinaiinit ito. Kahapon, tuluyan ang inalis ng korte ang freeze sa aking mga account. Binili ko ang iyong mansyon. Mula sa bangko 1 oras na ang nakalipas. At ang iyong mga salon din. Lahat ng utang ay bayad na. Ang mga papeles ay nasa abogado. Uuwi na tayo. Nanigas si Amara sa gulat. Naipit ang hangin sa kanyang lalamunan. Kael, paano? Napakalaking pera niyan. Bakit mo? Sinubukan niyang lumayo, nalulunod sa mga luhang paparating. Hindi pinatapos ni Kael. Ang malaking malakas na lalaking ito, na kinatatakutan ng mga kakumpetensya, ay dahan-dahang lumuhod sa harap niya, sa malamig na sahig ng pasukan. Kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang maliit na kahon at binuksan ito. Sa dilim, kumislap ang isang singsing. Ang mismong singsing na may brilyante. Ang kanyang singsing na isinangla niya kahapon. Tinangka ni Amara na takpan ng bibig upang hindi sumigaw. Pinapasok mo ako sa iyong bahay at pinainit noong wala akong halaga, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay may lambing na nagpanginig sa mga balikat ni Amara. Nang amoy kali ako at tinalikuran ako ng buong mundo, ibinigay mo ang iyong huli, ang iyong pinakamahalaga upang iligtas ang ibang tao. Itinaas niya ang kanyang mga matang kulay abo. Ngayon, lahat ng mayroon ako ay sayo. Ang buhay ko, ang pangalan ko, lahat ng oras ko. Pakasalan mo ako. Aking Reyna. Hindi na niya mapigilan ang mga luha. Lumuhod si Amara sa tabi niya. Niyakap siya sa leeg at isinubsob ang kanyang mukha sa mainit na cashmere coat. Nilalanghap ang kanyang amoy. Niyakap siya ng mahigpit ni Kael. Sa sandaling iyon, sa malamig at dayuhang apartment, naging mas mainit kaysa sa pinakamainit na tag-araw. Lumipas ang 3 taon. Inayos ng buhay ang lahat sa kani-kanilang lugar. Si Isabel, ang dating manugang ni Amara, ay matagal nang hindi nagpapakita sa mga mamahaling butik. Si Dante, nang malaman ang tunay na lawak ng kanyang kasakiman, ay nakipaghiwalay at tinigil ang kanyang sustento. Ngayon, si Isabel ay nakatira sa isang maliit na inuupahang studio apartment sa pinakamalayong bahagi ng lungsod. Ang araw-araw na pagsakay sa siksikang bus ay pinalitan ng kaginhawaan ng isang premium na SUV. Nagtatrabaho siya bilang dispatcher sa isang murang taxi service. Maghapon, sumisigaw siya sa isang murang headset, nag-aayos ng mga booking, at sa mga pahinga ay nagrereklamo sa mga kapwa pagod na kasamahan na wala ng matinong lalaki. Pinalitan ni Ramon Vergara ang mga pasadyang suit ng isang kulay abong damit ng bilanggo.
Hinatulan siya ng korte ng 12 taon sa isang maximum security prison. Ang taong dating itinuturing ang sarili na hari ng lungsod, ngayon ay gumugugol ng kanyang mga araw sa paggawaan ng pananahi ng bilangguan, metodikal na nagtatahi ng mga magaspang na guwantes sa ilalim ng mga sigaw ng mga guwardiya. Ngunit ang pinakamalupit na aral ay inilaan ng tadhana para kay Celeste. Nakipagkasundo siya sa mga taga-usig, isinuko ang lahat ng kasabwat at nagsilbi ng bahagi ng kanyang sentensya. Dahil dito, nakalaya siya sa parol, ngunit naging mahirap na pagsubok ang kalayaan. Kinumpiska ng korte ang lahat ng kanyang mga account, ari-arian, at alahas bilang kabayaran sa pinsala. Walang natira sa kanyang dating karangyaan. Ang ilit ng lungsod, na dati niyang pinagsasalitaan, ay tumalikod sa kanya. Sa mga prestihiyosong kumpanya, hindi man lang siya pinapasok. Kasagsagan ng araw ng trabaho, sa isang elite na shopping center, kumikinang sa mga salamin at chrome, tumutugtog ang magaan na musika, amoy mamahaling kape at sariwang tinapay. Si Celeste, na nakasuot ng isang maluwag, kupas na asul na uniforme, ay walang ganang nagwawalis ng isang mabigat at basang mop sa marmol na sahig. Ang kanyang mga kamay, na dati inaalagaan at may perpektong French manicure, ngayon ay pula, nagbabalat, at may malalalim na bitak mula sa matapang na kemikal. Ang kanyang buhok, na nawalan ng kintab, ay basta na lang itinali. Imposibleng makilala sa kanya ang dating napakagandang blondina. Huminto siya sa harap ng isang mamahaling tindahan ng alahas upang pigain ang basahan sa isang timba ng maruming tubig. Ang amoy ng chlorine ay tumama sa kanyang ilong. Napabuntong hininga si Celeste, inunat ang kanyang nananakit na likod at di sinasadyang itinaas ang kanyang mga mata. Sa salamin ng tindahan, nakita niya sila. Sa gitna ng maliwanag na tindahan, nakatayo si Amara. Mukha siyang napakaganda, sariwa, nagliliwanag, na parang bumata ng 10 taon. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting damit. Sa likod niya ay nakatayo si Kael sa isang mamahaling suit, tuwid ang likod, nagpapakita ng ganap na kalmado at tiwala. Naniga si Celeste, hindi maalis ang tingin. Nakita niya kung paano maingat at may hindi ka panipaniwalang lambing na isinasara ni Kael sa leeg ni Amara, ang isang marangyang diamanteng kuwintas. Itinaas ni Amara ang kanyang mga mata sa salamin. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa isang masayang ngiti. Lumingon siya sa kanyang asawa at marahang hinalikan siya. Inilalagay ang kanyang palad sa kanyang dibdib. Sa kanilang kilos, walang pagpapakitang tao. Tanging isang malalim, hindi matitinag na pagmamahalan ng 2 taong dumaan sa pagsubok at nakuha ang kanilang kaligayahan. Ang mga pinto ng butik ay dahan-dahang bumukas. Lumabas sina Kael at Amara, masayang pinag-uusapan ng kanilang binili. Dumaan sila kalahating metro lang mula kay Celeste. Dumaan, nang hindi man lang lumingon, para sa kanila, ang babae sa asul na uniforme ay hindi nakikita, bahagi lamang ng interior, isang anino sa kanilang maliwanag na buhay. Tiningnan sila ni Celeste habang sila ay nawawala sa liko ng makintab na gallery. Pumalas ang kanyang mga daliri. Ang mabigat na mop ay bumagsak ng may malakas na tunog, nagwisik ng maruming tubig sa sahig. Binitawan ni Celeste ang mop. Sumandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang dumulas pababa hanggang sa mapaupo siya sa tabi ng timba. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga sirang kamay. Nanginginig ang kanyang mga balikat sa asul na uniforme. Sa kanyang pisngi ay dumaloy ang mapait na luha. Ito ay hindi luha ng pisikal na pagod o awa sa sarili. Ito ay ang mapait na pagsisisi ng isang tao ngayon lang lubusang naintindihan na nawala sa kanya ang lahat dahil sa sarili niyang mga kamay at wala ng daan pabalik. Nagtagumpay ang kabutihan, natanggap ng awa ang kanyang gantimpala at ang nagtaksil na kasamaan ay tuluyang naiwan sa gilid ng buhay. Minamahal na mga kaibigan, salamat sa pakikinig sa kwento hanggang sa dulo. Umaasa kami na ang mahirap na landas ni Amara at Kael ay umantig sa inyong puso. Mahalaga para sa amin na malaman kung anong mga emosyon at kaisipan ang idinulot nito sa inyo. Ano ang gagawin ninyo kung kayo ang nasa lugar ni Amara? Isusugal niyo ba na papasukin sa inyong bahay ang isang estranghero mula sa kalye o dadaan na lang kayo? Ibahagi ang inyong opinyon at karanasan sa buhay sa mga komento. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong kaluluwa, mangyaring mag-iwan ng like. Ito ang pinakamahusay na paraan upang suportahan ang aming channel at tulungan ang kwentong ito na maabot ang iba pang mga tagapakinig.
Upang hindi makaligtaan ang mga bagong nakakaantig na kwento, mag-subscribe sa amin at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kaibigan. Bisitahin ang aming channel. Doon ay makakahanap ka pa ng mas maraming kapanapanabik na mga kwento sa buhay. Pakinggan ninyo. Naway mapuspos kayo ng lahat ng kabutihan at magandang kalooban.